So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon po kasi merong hearing sa Senado regarding po sa mga fake news. So, alam nyo, actually na-content ko na ito nung isang araw. Yun nga lang pala, hindi ko kasi diretso yung video. So, nagsalita pala dito si Marcoleta. Oo. Ngayon, ang nakakatawa kasi dito, si Marcoleta po nagrereklamo na pati daw pala siya biktima daw ng fake news. So, kailangan daw may gawin daw dito yung Meta. Okay. So, para makuha natin yung point natin dito, sabi dito. Okay. Marcoleta calls on Meta for faster takedown of fake news, says fact checkers must be unbiased, free from politics. Ayan, di ba? So sabi dito, Senator Rolando Marcoleta has called the tech giant Meta to respond faster to complaints against fake news in order to curb the spread of disinformation and misinformation on social media. Alam nyo, nakakatawa dito, si Marcoleta po, isa rin pong gumagawa ng fake news yan. Di ba? Senador siya na gumagawa ng... Isipin nyo senador na nga siya, gumagawa pa siya ng fake news. Ngayon, isa pa siya ngayon sa nangunguna na nagrereklamo na siya daw po ay biktima ng fake news. Di ba napaka-ironic naman nun? Oh. So, continue natin. Sabi dito, citing his own experiences in countering fake news, Marcoleta lamented the slow and unreliable process for reporting and taking down mislead content on Facebook. So, actually, mga babayan, to be fair naman talaga, marami naman po talagang fake news ngayon na kumakalat sa Facebook. At syempre, alam naman po natin na yung nagkakalat talaga ng fake news, karamihan po talaga at halos lahat talaga DDS. Tinan niyo alam niyo yung bagong fake news nila? Hindi ko kasi alam kung fake news ba talaga to o talagang tatanga-tanga lang mga yan. Alam niyo yung fake news nila? Di ba merong sanction ngayon yung ICC? Yung mga judges ng ICC, di ba nagkaroon ng sanction? Ngayon, na pinakakalat ngayon ng mga babong mga DDS, ito daw po ay konektado sa kaso ni Digong. Kasi hindi raw po nabigyan ng interim release, kaya daw po nagkaroon ng sanction. Puta, yun palang fake news na eh. So, sino ba nakakalat doon? Mga DDS din. Oh, araw-araw natin nakikita na sinasabi ng mga DDS, si Tatay Digong lalaya na. Araw-araw yan, nakikita ko yan. O fake news din po yun, di ba? O nga naman, sa totoo lang, dapat yung mga ganong klaseng mga post, dapat binubura na po kagad ng Meta yun. Diba? Alam mo ng bullshit, bakit nandyan pa pala yan, di ba? So, actually, meron silang fact checkers, di ba? Yung Meta, may sariling fact checkers ang mga yan. Rappler pa nga yata yun, di ba? O, Rappler tsaka Vera Files nga pala, ito nandito pala. At the same time, the senator called on Rappler and Vera Files, Meta's designated fact checkers in the country to step. Alam nyo, nakakatawa kasi dito, naalala nyo ng election, 2022 election, di ba? Subukan mo lang mag-post about kay PBBM na pinopromote mo, buburahin ng Meta. Tapos malalaman natin na yung nag-fact check, Vera Files, Rappler. O, di ba? O nga naman, may tama naman si Marcoleta. Bakit nga naman ganun? Yun nga lang, hindi po tama ang nasabi ni Marcoleta na napaka-ironic naman na siya ay biktima ng fake news. So, kasi ito pakita ko sa inyo, Ito yung reklamo niya kahapon eh. Isang araw pa pala to. Ito. Panoorin nyo to. Kayo mga fact checkers ngayon eh. Opo. Katulad ko po, Mr. Che, napakarami po. Pat checkers. Oy, pat checkers. Pong mga fake news na iniugnay po sa akin. Ito pong isa, kapungan nito ay Orly Gutesa, Break Silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Uy, Ito po parang content ko ata yun content content ko ata yun Sige. yung isa, no? Pangalawa po ay ito po, napakaraming fake news ang lumabas. Ito po nakalagay pa po. Dear Rodante Marcoleta, sabi po niya, bakit pinag-iinitan mo ang tradisyon naming mga Katoliko?
Ito po ay Noche Buena raw. Pero excited makatanggap ng Christmas bonus. Sa totoo lang, Mr. Chair, wala naman po akong binabanggit ng kahit ano tungkol sa Noche Buena. Ito po ay lumitaw, makaraan na pag-usapan na meron yata ang nagsabi na opisyal ng ating gobyerno na ang 500 pesos ay kasyang-kasa sa Noche Buena. Wala po ang kinalamanan doon sa pagkakapahayag noon at bigla pong lumitaw lahat ng mga fake news laban sa akin. Yan. Wow, naman. Wow. Iyak muna tayo. Walang yan to pa victim na bigla, no? O sige mga ka-streetwise, iyak muna tayo. Wawa naman. Wawa naman, Marcoleta. Wawa naman, biktima ng fake news. Wawa naman. Actually, mabait siya ngayon, ha? Napansin niyo ba? Medyo mabait siya magsalita ngayon, no? Kasi dati putang yabang nito, eh, no? Ngayon, una fake news sa akin, wawa naman ako. Sige. Po yung pangalawa. Ang pangatlo po, ayaw po talagang tumigil. Ilagyan po ako ng litrato. Parang inaabutan ako ng Red Horse ni dating Pangulong Duterte. Ayan po. Alam naman po nila na iglesia po ako. Hindi po kami umiinom ng kahit anong alak o anong inuming nakalalango. Ayan po. Yes, ano naman tayo, Diyos ko. Yan na naman tayo. Alam nyo, no, ito, ako, ayoko na, iniiwasan ko talagang idamay yung paniniwala ng iglesia, eh. Di ba? Ako talaga, iniiwasan ko talaga yun, eh. Pero kayo ba naniniwala ba kayo na walang iglesia ni Kristong hindi umiinom ng alak? Talaga? Hindi kami umiinom ng alak, bawal sa amin yan, kaya fake news yan. Kayo naniniwala ba kayo noon? Mga iglesia ni Cristo? Hindi umiinom ng alak? Oo nga pala, hindi sila umiinom ng alak. Oo. Hindi sila nagpapahuli. Yung pala. Wala ka dyan. Wala ka sa mga yan. No. Let's go. Sige nga, continue nga natin. Sige. At ang pangapat po, ayan na naman. Kapapasok lang, sabi po, Mr. Chair. Yari na, Marcoleta, na bigla sa mabigat na hatol sa kanya. Tanggal na siya sa Senado. Paano naman po kayo magiging masaya sa ganito? Kaya po, ganito kasidhi po ang pagtatanong ng ating chairman at nandito po ang ating Senate President at nandito po ang pinakasikat sa social media, si Senator Rapi Tulfo. Lahat po kami ay nagrereklamo sa nangyayari. Okay na, okay. Okay na pala, yun na pala yun. Tapos na pala. So ngayon, alam nyo, nakakatawa kasi dito. Kung meron man tao magrereklamo ng siya ay biktima ng fake news, si Marcoleta po dapat yung huling-huling magrereklamo. Kasi mga kababayan, so ang point dito, galit na galit kapag sa'yo ginawa yung fake news. Pero pag ikaw nag-fake news, okay lang. Di ba? Naalala niyo ba mga kababayan na si Marcoleta? Isa rin po itong fake news factory. Naalala niyo to? Ano ba 'yon? Ito. Wait lang ah. Ayan, ito. So ito nangyari ito nung rally po ng Iglesia ni Cristo nung January 2025. Tignan niyo, sabi niya dito panoorin niyo to. Panoorin. Tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Yan nandyan ako Nung sinabi ni Marcoleta, nandun ako sa Luneta mismo, pinanood ko to. Kita ng dalawang mata ko. Sinabi ni Marcoleta, nung panahon na yan, January 2024 at 2025, ang presyo daw ng isang pirasong kamatis, 20 pesos.
O nga naman, no, kung mahilig ka sa sarsyado, hindi ka na mapagluto ng sarsyado, 20 pesos ba naman yung kamatis? Ilang kamatis ba nilalagay nyo sa sarsyado? 3, no? 3, 4, no? Minsan 5. Ganyan, ha? Oh. Ang kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Ang 1 kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ayun na. So, di bang ito mga kababayan? Kasi, tingnan nyo, may bumili ng kamatis. Kano po 1 kilong kamatis? 50? Oh, 50 lang pala eh. Hindi ko alam kung saan bumili ng kamatis si Marcoleta. Oy, Marcoleta, walang yaka. Saan ka bumili ng kamatis? Baka ikaw lang ata pinagbilan ng ng 400 na pesos na kamatis. Noon na lamang si Marcoleta ka. Pabiling ka. Pabiling kamatis. 50, 400. Nung nakita si Marcoleta. Pabiling ako ng kamatis. Kamatis 50, 400 pala to. Nung nakita yung mukha mong pangit. Alam niyo yung mukha ni Marcoleta, mga kababayan? Umiyak, tumawa, galit, isa itsura. Hindi mo malaman no? Kapag si Marcoleta, kapag nakangiti, ano ba to? Galit ba to? Pag si Marcoleta, galit, ano ba? Nakangiti ba to? Isa mukha Di ba? Kaya di mo malaman, hindi mo mabasa kung anong kung anong mood meron si Marcoleta kasi isa mukha. And by the way, mga kababayan, no, para namang bago si Marcoleta. Well, sabihin na nga po natin na yung presyo po ng gulay ay taas-baba. Kasi taas-baba naman talaga yan Di ba, na panahon nga ni Digong, di ba? Nalala ninyo yung sili, 1,000 pesos, isang kilo. Siling labuyo, 1,000 pesos. So, nangyayari po yan. Di ba? Nangyayari po talaga yan minsan na kapag na mismanagement, hindi masyado maganda yung timing ng pagtatanim, minsan po talaga nagmamahal po talaga yung presyo ng gulay. A certain of gulay lang Pero ang point dito, yung sinabi ni Marcoleta na 400 pesos pala yung kamatis, fake news yun. So nung ikaw gumawa ng fake news, okay lang, no? Kasi nanloloko ka ng tao Kaya nga tawag namin sa iyo, manlilinlang ka Tingnan mo yan sa harap ng milyon-milyong Iglesia ni Cristo, niloko mo silang lahat. Di ba? Magkano presyo ng kamatis? Kakatanong ko lang ngayon, 400 pesos. Palakpakan naman yung mga tanga. Sa harap ng milyon-milyong Iglesia ni Cristo, niloko mo silang lahat. Ganyan ka walang hiya. Walang hiya ka talaga, sa totoo lang. Tapos ngayon, magrereklamo ka ngayon na ikaw ay biktima ng fake news. Come on. Come on. So, hindi lang yan. Alam nyo yun lang. Meron pa yan. Ito pa. Marami yan. Kaya nga manilin lang nga tawag namin sa iyo kasi nga manilin lang ka. So, syempre, kapag manilin lang, fake news ang tawag doon. Ito. Nalala nyo to? Sige. Ito, panoorin nyo to. West Philippine Sea, sabi natin, But, sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, Sarah, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Di ba? Manlilin lang ka talaga. Sabihin mo ba naman sa harap ng Senate hearing, Congress ata to, matagal na to, no? Congressman pa siya nito ano daw? Wala daw pong West Philippine Sea. Syempre pag ganyan, tatawagin ka namin pro-China. Pro-China ka naman ata talaga yun fake news yun Kayo ba naniniwala ba kayo na walang West Philippine Sea? Ang dami niyang fake news mga kababayan.
Kaya nga sabi ko nga sa inyo kung meron tao magrereklamo na siya ay biktima ng fake news, dapat po si Marcoleta po yung nasa hulihan. Oh. Ito pa isa, tinan nyo to, Sarili nilang Pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. Baka dumating po ang pagkakataon. Mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Paano kayo nangyari yun, no? Doktor nga sa... Ano yan, no? Ewan ko dito, no? Hindi ko alam ba't nanalo to. Ba't yung kasi binoto? Oo. Di ba? Kamukha niya si Piccolo. Hindi, by the way, marami pa yan, no? Marami pang fake news tong si Marcoleta. So, fake news niya about sa salin niya. Yung sa Sose. Di ba? Tapos fake news niya rin po tungkol dun sa kanyang, ano pa ba? 2,000 pesos na libreng kuryente. O, di ba? So, wala mga kababayan, wala. Mahinang nila lang ito. Alam niyo, no, may ano tayo dapat kung ikaw magrereklamo ka na ikaw ay biktima ng fake news, dapat, in the first place, malinis ka rin sa fake news. Kasi magkaiba mga kababayan yung nagkamali ka Magkaiba yung na-post mo yun kasi iba paniniwala mo kasi misinform ka. Iba yun Ayun, medyo matatanggap pa natin yun Di ba? Na, nagkamali ako ng post kasi ayun na paniniwala ko. Si Marcoleta po kasi fake news talaga. Fake news po yung post niya. O, malay nyo, merong nag-post dyan na, na maka-isko. O, ako yung naniniwala na mas magaling si Isko kay PBBM. Actually, di fake news yun. Opinion niya yun. Hindi naman natin masabi na totoo yun o hindi, pero opinion niya yun. Yung ganun mga kababayan, opinion niya yun. So, hindi natin masasabi fake news yun. Kasi in the first place, usapin politika yun Pero sabihin mo ba naman na yung kamatis, 400 pesos na? Fake news yun. Ay na fake news. O kunwari sinabi nila, na ang pangit ng muka ni Takeru. Ayun, fake news yun. Hindi, di ba? Kapag ganong opinion kasi, hindi mo masabing fake news yun Di ba? Pero ginawa kasi ni Marcoleta, mga kababayan, ang dami niya na pang ginawang ganyan. O di ba? Ang dami niya na pang ginawang ganyan. Actually, sinabi po ni Marcoleta na libreng kuryente na less than 2,000 pesos po yun. Na parang magic. O, fake news po yun. Kasi hindi naman po kasi magic po yun. Di ba? Paano niya kinampanya yan? O, pag ako naupo ako bilang senador, agad-agad, sabi niya ganyan. Babaguhin ko yan. Yung ayuda daw, ililipat niya raw yung ayuda. Yung budget ng ayuda, ililipat niya raw po doon sa 2,000 pesos na libreng kuryente. Sabi niya yon. So, akala nyo, ganun lang kadali yon? Fake news din po yun kasi meron pang intention man din lang. Di ba? So, yun mga kababayan, so kayo po, masabi nyo nga po dito, sa kalokohan nga po ni Marcoleta, kayo ba, naniniwala ba kayo na siya ba i-deserve? Deserve niya ba na magreklamo na siya ay biktima ng fake news at humihingi siya ng katarungan? Di ba? So, yun na, so, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, Okay. So,